Walang pakialam si Don Gregorio de Villa sa tindi ng sikat ng araw. Tumatagos ito sa mamahalin niyang suit pero hindi niya ito alintana. Ang tanging mahalaga ay ang nasa harapan niya. Isang simpleng puntod na natatabunan ng mga tuyong dahon sa isang sulok ng pampublikong sementeryo. Isang pangalan lang ang nakaukit sa krus na gawa sa kahoy. Leonardo, walang apelyido, isang kahihiyan, isang pagkakamali na kailangan niyang burahin. Simulan na, utos niya sa kanyang mga tauhan. Malamig ang kanyang boses, walang anumang emosyon. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon, isang problema na kailangang solusyonan. Ililipat ang mga labi sa pribadong sementeryo ng pamilya, kung saan walang makakaalam, walang makakapagtanong. Nagsimulang gumalaw ang mga tauhan. Handa na ang mga pala. Ngunit bago pa man tumama ang unang pala sa lupa, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Huwag! Mula sa likod ng isang malaking puno, dalawang bata ang tumakbo papalapit. Isang babae at isang lalaki, nakayapak. Marusing ang mga damit, at payat ang mga pangangatawan, walang takot. Nahumarang ang batang babae sa puntod. Idinipa ang kanyang mga braso na para bang kaya niyang pigilan ang mga malalaking lalaki. Ang mas maliit na batang lalaki ay nagtago sa kanyang likuran. Mahigpit ang kapit sa damit ng kapatid. Nangunot ang noo ni Don Gregorio, isang abala. Alisin sila sa daan. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. Umalis na kayo, mga bata. May gagawin lang kami. Hindi! Sigaw muli ng batang babae, si Mia. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Hindi namin siya kinukuha. Mahinahong sabi ng tauhan. Ililipat lang namin. Sinungaling. Nagsimula ng mamuo ang luha sa mga mata ni Mia, ngunit puno pa rin ng tapang ang kanyang boses. Ito ang bahay niya. Dito siya dapat manatili. Nawalan ng pasensya si Don Gregorio. Lumapit siya. Ang anino niya ay tumabon sa dalawang bata. Umalis na kayo. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng awtoridad na sanay siyang sinusunod ng lahat. Hindi ito ang lugar ninyo. Sa pagkakataong yon, sumilip ang batang lalaki mula sa likod ng kanyang ate, si Enzo. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang mundo ni Don Gregorio ay biglang huminto. Ang mga matang iyon, bahagya siyang napaatras. Tila nasuntok sa sikmura, ang pagkakunot ng maliit na noo, ang paraan ng pagtagis ng kanyang munting panga, ang hugis ng kanyang mga mata na puno ng pagsuway at kalungkutan. Hindi maaari. Parang kidlat na bumalik ang isang alaala. Si Leo, 5 taong gulang, nakatayo sa kanyang harapan, umiiyak matapos madapa, pero ayaw magpatalo. Ang mga mata ring iyon, ang tapang na iyon, ang kaluluwa na iyon, ang mga mata ni Leo, hindi siya makahinga. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang ingay ng sementeryo ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Isang dagundong na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Sino kayo? Halos pabulong niyang tanong, hindi sa mga tauhan niya, kundi sa batang lalaki na patuloy na nakatitig sa kanya. Mga anak niya kami. Matapang na sagot ni Mia, habang mas hinigpitan pa ni Enzo ang kapit sa kanya. Hindi niyo siya pwedeng kunin sa amin. Siya na lang ang meron kami. Mga anak niya. Ang mga salita ay tumama kay Don Gregorio na parang malalaking bato. Imposible. Ang alam niya, walang anak si Leo. Si Catherine, ang balo ni Leo. Sinigurado nito na walang anumang kalat na maiiwan. Ngunit ang mga matang yon ay hindi nagsisinungaling. Bawat segundo na tinititigan niya ang bata, mas lalo niyang nakikita ang sarili niyang dugo, ang sarili niyang lahi. Isang kopya ng nakaraan, isang multo na bumangon mula sa isang puntod na gusto niyang kalimutan. Sir? Tanong ng kanyang hepe de pamilya, nag-aalala sa biglaang pananahimik ng amo.
Ano po ang gagawin natin? Hindi makasagot si Don Gregorio. Ang kanyang isip, na laging matalas at malinaw, ay biglang naging blanko. Ang plano, ang dahilan kung bakit siya naroon, ang pagprotekta sa pangalan ng De Villa. Lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang dalawang bata, marusing at nagugutom, na buong tapang na ipinagtatanggol ang isang pirasong lupa. Ang kanilang kaharian, ang kanilang tahanan, ang huling alaala ng kanilang ama. Ang ama na itinaboy niya. Hindi niyo siya makukuha. Tatay namin siya. Sigaw ni Mia. Ang boses ay basag na dahil sa pag-iyak. Napayuko si Don Gregorio. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang kapangyarihan niya, ang pera niya, ang impluwensya niya. Lahat ay walang silbi sa harap ng dalawang pares ng mga matang puno ng sakit at pagmamahal. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan na naghihintay pa rin ng kanyang utos. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para ulitin ang naunang kautusan, para tapusin na ang lahat. Pero iba ang lumabas. Hinto. Isang salita lang. Ngunit hindi ito ang boses ng isang makapangyarihang don. Ito ay boses ng isang taong biglang natalo. Mahina. Paos. Puno ng isang emosyon na hindi niya kayang pangalanan. Ang kumikinang na diamante sa screen ng kanyang tablet ay tila sumasayaw sa ilalim ng ilaw ng kanyang chandelier. Pinipili ni Catherine ang perpektong hikaw para sa darating na charity ball. Para sa kanya, hindi ito basta alahas. Ito ay isang simbolo. Isang deklarasyon na siya pa rin si Mrs. Catherine De Villa. Ang balong nagluluksa, pero nananatiling matatag at elegante. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang matinis na tunog na gumambala sa kanyang mapayapang umaga. Nakita niya ang pangalan ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng pamilya. "Yes, Mang Ramon," sagot niya, bahagyang may inis sa tono. "Ma'am Catherine, pasensya na po sa abala. Tumawag po si Sir Gregorio." "Si Papa? Bakit? May problema ba sa proyekto sa sementeryo?" Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. "Opo, ma'am. Nagkaproblema po. May 2 bata po kasing dumating. Ayaw paalis." Napakunot ang noo ni Catherine. "Mga bata? Anong mga bata?" "Mga pulubi. Paalisin ninyo. Bayaran kung kinakailangan." "Ma'am, iyon na nga po ang problema." Nanginginig ang boses ni Mang Ramon. "Sinasabi po nilang anak daw po sila ni Sir Leo." Bumagsak ang tablet mula sa kamay ni Catherine. Gumawa ito ng malakas na tunog nang tumama sa marmol na sahig, pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang umuulit-ulit sa kanyang isip. Anak daw po sila ni Sir Leo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi. Imposible. Sinigurado niya na walang anumang bakas na maiiwan mula sa nakaraan ni Leo. Mabilis niyang pinakalma ang sarili. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Dinampot niya ang cellphone at mabilis na tinawagan si Don Gregorio. Sa unang ring pa lang, sinagot na ito. "Papa?" Ang boses niya ay malambing, puno ng pag-aalala. Ang boses na laging ginagamit niya para makuha ang tiwala ng matanda. "Catherine," sagot ni Don Gregorio. Kakaiba ang tono nito, walang laman. "Papa, I'm so sorry. Nakarating na po sa akin ang balita. Nakakahiya po ang nangyari. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Siguradong mga oportunista lang ang mga batang yon. Marahil ay nabalitaan nilang may gagawin sa puntod, kaya sinasamantala ang sitwasyon." Hindi sumagot si Don Gregorio. "Ako na po ang bahala dito, Papa." Patuloy ni Catherine. "Umuwi na po kayo at magpahinga. I will handle this mess. Hindi ko po hahayaang madungisan ang pangalan ni Leo at ng pamilya." Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Don Gregorio. "Uuwi na ako." At ibinaba nito ang telepono.
Pagkababa ng telepono, ang maamong mukha ni Catherine ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Nanginginig sa galit ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Sandoval, sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. May problema tayo. Ikinuwento niya ang buong pangyayari sa sementeryo. Gawin mo ang lahat, utos niya. Kumuha ka ng impormasyon tungkol sa mga batang iyon. Sirain mo ang kanilang kredibilidad. Palabasin mong sila ang masama, na mga mandaraya sila na gustong manggulo. Siguraduhin mong sa mata ng batas at ng lahat, ako ang biktima dito. Ang kaawa-awang balo na ginugulo ng mga walang kaluluwang tao. Masusunod, Ma'am Catherine, sagot ng abogado. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Catherine at lumapit sa isang malaking wedding portrait nila ni Leo na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng kanyang yumaong asawa. Walang bakas ng pagmamahal o lungkot sa kanyang mga mata. Ang nakikita lang niya ay ang susi. Ang gintong tiket na nagpasok sa kanya sa mundong ito, ng karangyaan. Hindi siya papayag na may umagaw nito, lalo na ang mga bastardo mula sa kung saang lupalop. Muling tumunog ang kanyang cellphone, ang abogado niya. Yes, attorney? Ma'am, may problema. What is it? Iritableng tanong niya. Kaka-check ko lang po sa source ko sa loob ng kumpanya ni Don Gregorio. Sabi ng abogado, may bahid ng pag-aalala sa boses. Ma'am, may problema. Nag-utos si Don Gregorio ng isang private investigator para alamin ang pagkatao ng mga bata. Natahimik si Catherine. Ang mga daliri niya ay humigpit sa pagkakahawak sa cellphone. Mas mabilis kumilos ang matanda kaysa sa inaasahan niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung gusto ng biyanan niya ng laban, ibibigay niya ito. Nagsisimula pa lang ang laro. Madilim ang opisina ni Don Gregorio, kahit na maliwanag pa sa labas. Nakaupo siya sa kanyang malaking leather na upuan, sa likod ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Sa loob ng maraming dekada, ang kwartong ito ang sentro ng kanyang kapangyarihan. Dito siya gumagawa ng mga desisyon na kayang magpabago ng kapalaran ng mga kumpanya at mga tao. Ngayon, ang kwarto ay parang isang kulungan. Hindi maalis sa isip niya ang mga mata ng batang si Enzo. Paulit-ulit. Ang pagsuway, ang lungkot, ang multo ng kanyang anak na si Leo. Tinitigan niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Hindi siya mapakali. Isang kilos na hindi nababagay sa isang Don Gregorio de Villa. Kanina pa siya naghihintay sa tawag ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mr. Reyes. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Imposible, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Isang panloloko. Pero ang mga matang iyon, sagot ng puso niya, isang bahagi ng sarili niya na matagal na niyang ibinaon sa limot. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Reyes. Isa siyang lalaking nasa katanghalian ng edad. Laging formal manamit. At may mga matang nakakita na ng lahat. Walang emosyon ang kanyang mukha, gaya ng dati. Ngunit sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang malaking brown na sobre. Sir, bati niya. Reyes, sagot ni Don Gregorio. Sinikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Anong nalaman mo? Hindi sumagot si Mr. Reyes. Maingat niyang inilapag ang sobre sa makintab na mesa. Ang simpleng tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng opisina. Tinitigan ni Don Gregorio ang sobre. Tila may sarili itong bigat. Bigat ng katotohanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Isang kahinaan na ikinagalit niya sa sarili. Binuksan niya ito at inilabas ang mga dokumento sa loob. Ang una ay mga birth certificate. 2. Pangalan, Mia Sandoval. Ina, Liza Sandoval. Ama, Leonardo de Villa. Pangalan, Enzo Sandoval. Ina,
Liza Sandoval, ama Leonardo de Villa. Napahawak ng mahigpit si Don Gregorio sa papel. Ang pangalan ng kanyang anak, nakasulat sa itim at puti. Totoo, hindi isang panloloko. Sino si Liza Sandoval? Tanong niya, kahit na may isang pamilyar na tunog ang apelyido na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Mr. Reyes bago sumagot. Anak po siya ni Mr. Alberto Sandoval, sir. Ang dating may-ari ng Sandoval Textiles. Parang isang malakas na sampal ang mga salita. Sandoval Textiles, ang kumpanyang dinurog niya 20 taon na ang nakalipas. Ang kompetisyon na tinanggal niya sa kanyang daan nang walang awa. Naalala niya ang mukha ni Alberto Sandoval, isang taong nasira, nagmamakaawa sa kanya. Isang mukha na madali lang niyang tinalikuran. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Sir Leo. Patuloy ni Mr. Reyes, ang boses ay mababa at walang bahid ng paghuhusga. Nang malaman ninyo at tinutulan, itinago po ni Sir Leo ang kanilang ugnayan. Nagpakasal po siya kay Ma'am Catherine, gaya ng gusto ninyo. Bawat salita ay isang punyal sa puso ni Don Gregorio. Ang kasalanan niya ay bumabalik sa kanya, sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Nasaan? Nasaan ang babaeng yon ngayon? Tanong niya. Halos hindi na makilala ang sariling boses. Yumuko si Mr. Reyes. Matapos po ang aksidente ni Sir Leo, nagkasakit po si Liza. Pumanaw po siya halos 1 taon na ang nakalipas. Saan? Namaya pa po siyang mag-isa sa isang maliit na apartment, sir. Sakit at pighati. Sakit at pighati. Biglang tumayo si Don Gregorio. Sa isang iglap ng galit at sakit na hindi niya na kayang pigilan, sinuntok niya ang kanyang mesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang natatanging picture frame sa kanyang mesa, isang litrato niya kasama ang isang batang-batang si Leo, nakangiti at walang muwang, ay tumilapon at nabasag sa sahig. Tiningnan niya ang basag na salamin, ang basag na imahe ng nakaraan. Ang anak na ipinagkait niya sa pag-ibig nito. Ang babaeng hinayaan niyang mamatay sa hirap. Ang 2 apo na hindi niya alam na nabubuhay pala. Ang lahat ng ito ay kasalanan niya. Tumingin siya sa bintana, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pag-aalala sa pangalan at legacy ng pamilya. Lahat ng iyon ang pumatay sa kanyang anak at sa pamilyang pinangarap nito. Isang malamig at matigas na determinasyon ang pumalit sa sakit na kanyang nararamdaman. Humarap siya kay Reyes. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hanapin mo ang mga apo ko, Reyes. Ang boses niya ay hindi na mahina. Ito ay puno ng awtoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa negosyo o kapangyarihan. Ito ay para sa dugo, para sa pamilya. Iuwi mo sila sa akin. Ang amoy ng putik at basurang hindi nakokolekta ay sumalubong kay Don Gregorio. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ay lumulubog sa maputik na eskinita. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang mapanuring tingin ng mga residente. Isang matandang Don, nakasuot ng suit na nagkakahalaga pa marahil sa kanilang mga barong-barong, ay isang tanawing hindi nila nakikita araw-araw. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang tinitingala. Ngayon, ang mga tingin sa kanya ay puno ng pagtataka at kawalan ng tiwala. Dito po, sir, sabi ni Mr. Reyes, itinuturo ang isang maliit na dampa na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Huminto si Don Gregorio sa tapat nito. Dito nakatira ang kanyang mga apo. Ang dugo ng mga De Villa. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Isang halo ng awa at matinding pagsisisi. Naroon sila sa labas, nakaupo sa isang sirang upuan na gawa sa kahoy. Si Mia ay sinusubukang ayusin ang tsinelas ng kanyang kapatid gamit ang isang piraso ng alambre. Nang makita nila si Don Gregorio, agad tumayo si Mia at itinago si Enzo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata
ay puno ng galit at takot. Ang munting anghel na nagtanggol sa puntod ng kanyang ama ay isa na namang mabangis na tagapagtanggol. Anong ginagawa mo dito? Matapang niyang tanong. Gusto ko lang kayong makita. Mahinang sagot ni Don Gregorio. Hindi niya alam kung paano magsimula. Ang lahat ng kanyang galing sa negosasyon ay walang silbi. Umalis ka na! Sasaktan mo lang kami! Sigaw ni Mia. Naramdaman ni Don Gregorio ang tindi ng bawat salita. Para sa batang ito, siya ang halimaw. Ang taong gustong kunin ang huling bagay na mahalaga sa kanila. Hindi siya gumalaw. Tinitigan lang niya sila. Ang dalawang manipis na katawan, ang mga marurusing na damit. Nakita niya ang gutom sa kanilang mga mata. Biglang may dumaan na sorbetero, tinutulak ang kanyang makulay na kariton habang pinapatunog ang maliit na kampana. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Don Gregorio. Isang alaala. Anong paborito mong ice cream? Tanong niya kay Enzo na sumisilip pa rin mula sa likod ni Mia. Hindi umimik ang bata, lalo lang nagtago. Tumingin si Don Gregorio sa sorbetero. Manong, pabili ng isa. Yung mangga. Lumapit ang sorbetero. Iniabot ni Don Gregorio ang bayad. Isang buong 1,000 piso. Sayo na ang sukli. Gulat na kinuha ng sorbetero ang pera at iniabot ang 1 apa ng ice cream na kulay dilaw. Dahan-dahang lumapit si Don Gregorio sa mga bata. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabahira ng putik, ngunit wala siyang pakialam. Iniabot niya ang ice cream kay Enzo. Para sa'yo. Tumingin si Enzo sa ice cream, tapos kay Mia, na para bang humihingi ng permiso. Umiling si Mia. Paborito rin ito ng papa ninyo, sabi ni Don Gregorio. Sa pagkakataong yon, nabasag ang kanyang boses. Ang mga salitang yon ay tila may mahika. Dahan-dahang kinuha ni Enzo ang ice cream. Tinitigan niya ito bago niya ito dahan-dahang dinilaan. At sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa pagod na mukha ng bata. Isang maliit, nahihiyang ngiti, pero isang tunay na ngiti. Isang ngiti na nagpaliwanag sa buong eskinita. Nakatitig lang si Mia sa kanyang kapatid. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kapatid niya, na laging tahimik at malungkot, ay nakangiti dahil sa isang simpleng ice cream. Ang pader na itinayo ni Mia sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho. Ang tapang niya ay natunaw. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Humigbi siya, isang tunog ng pagod at kalungkutan. At sa isang kilos na ikinagulat nilang lahat, tumakbo siya papalapit kay Don Gregorio at niyakap ito ng mahigpit. Lolo! Bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Natigilan si Don Gregorio. Hindi niya alam ang gagawin. Ang yakap ay isang bagay na banyaga sa kanya. Ngunit habang nararamdaman niya ang munting katawan na nanginginig sa kanyang mga braso, isang damdamin ng pagprotekta ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at niyakap pabalik ang kanyang apo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang big at ng kanyang kasalanan at kasabay nito, ang gaan ng pag-asa. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang 2 batang dapat sana iinalagaan niya mula pa noon. Ang init ng kanilang mga katawan ay isang paalala ng buhay na ipinagkait niya sa kanyang anak. Habang magkayakap sila, sa gitna ng maruming eskinita, isang makintab at itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto. Si Catherine, nakasuot ng isang puting-puting bestida na tila nang iinsulto sa kahirapan ng lugar, ay bumaba. Ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang nag-aalalang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at malamig. Sa likod niya, 2 babae na nakauniforme ang bumaba rin, mga social worker. Papa? Ang boses ni Catherine ay kasing tamis ng lason.
Anong ginagawa niyo dito kasama ang mga bata? Ang paraan ng pagkakasabi niya ng salitang bata ay puno ng pandidiri. Tila isa itong maruming salita na hindi dapat lumabas sa kanyang bibig. Ang init na naramdaman ni Don Gregorio ay biglang napalitan ng lamig. Nagsisimula na ang digmaan. Isang matamis na ngiti ang sandata ni Catherine. Ginamit niya ito para makuha ang simpatiya ng mga social worker. "Salamat po sa mabilis ninyong pagdating," sabi niya. Ang boses ay puno ng pinigilang pag-iyak. "Labis po akong nag-aalala para sa mga bata. Kahit sino pa man sila, hindi po tama na manirahan sila sa ganitong lugar. Siya ang biktima. Siya ang mabuting tao. Siya ang may malasakit. Isang perpektong pagganap. Walang nagawa si Don Gregorio kundi pumayag. Sa mata ng batas, mas may karapatan si Catherine. Siya ang legal na asawa, ang balo. Siya sa ngayon ay isang estranghero lamang. Sa loob ng magarang sasakyan, umupo si Catherine sa pagitan ng dalawang bata. Amoy araw at alikabok ang mga ito. Nandidiri siya, pero pinilit niyang ngumiti at hinawakan ang kanilang mga kamay. Malamig ang kanyang palad. Pagdating sa mansyon ng mga De Villa, lalong lumaki ang takot sa mga mata ni Mia at Enzo. Ang dambuhalang bahay ay parang isang palasyo, ngunit para sa kanila, ito ay malamig at nakakatakot. "Welcome home," sabi ni Catherine sa harap ng mga social worker at ni Don Gregorio. Niyakap niya ang dalawang bata. "Huwag kayong mag-alala, aalagaan ko kayo." Ngunit nang tumalikod si Don Gregorio para kausapin ang isang katulong, bahagyang humigpit ang yakap ni Catherine kay Mia. Bumulong siya, ang kanyang hininga ay malamig sa tainga ng bata. Isang maling salita, isang reklamo sa matanda. Bulong niya, ang boses ay tila isang ahas. "Kung magsusumbong ka sa kanya, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang kapatid mo. Maliwanag?" Naramdaman ni Mia ang paglamig ng kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Enzo na nakakapit sa kanya. Tumango siya, nanginginig. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno na binalot sa sutla. Sa harap ni Don Gregorio, si Catherine ang perpektong ina-inahan. Binilhan niya ng magagandang damit at laruan ng mga bata. Naghanda siya ng masasarap na pagkain. Kumuha pa siya ng litrato kasama sila. Nakangiti, magkayakap, na agad niyang ipinadala sa kanyang abogado. "Ebidensya ng aking pagmamahal," sabi niya sa text. Ngunit kapag sila-sila na lang, lumalabas ang tunay niyang kulay. Ang mga laruan ay binabawi. Ang pagkain ay ipinagkakait kung hindi sila mabait. Ang kanyang mga salita ay maliliit na karayom na tumutusok sa kanilang puso. Ang hapunan ay ang pinakamasakit na bahagi ng araw. Umupo sila sa isang mahabang mesa na puno ng pagkain. Si Don Gregorio sa isang dulo, si Catherine sa kabila, at ang dalawang bata ay nasa gitna, tila mga bilanggo. "Kumusta ang mga bata, Catherine?" tanong ni Don Gregorio. Ang kanyang boses ay formal, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang nakamasid. "Mabuti naman po, Papa," sagot ni Catherine, ngumingiti. "Medyo mahirap lang po silang turuan ng tamang asal. Hindi po sila sanay sa ganitong buhay." Isang banayad na insulto. "Mga bata lang sila," sagot ni Don Gregorio. "Exactly, Papa. At dahil mga bata sila, kailangan nila ng isang ina, isang taong nakakaintindi sa kanilang mga pangangailangan. Isang direktang pag-atake, na tahimik ang dalawang matanda, naglalaban sa pamamagitan ng mga tingin." Sina Mia at Enzo ay nakayuko lang. Takot gumalaw. Takot huminga. Sa gitna ng tensyon, sinubukan ni Mia na abutin ang pitsal ng tubig para isalin sa baso ni Enzo. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang kamay, natabig niya ito. Ang malamig na tubig ay tumapon sa mamahaling silk dress ni Catherine. Huminto ang mundo. Tumingin si Catherine sa malaking basang mantsa sa kanyang damit. Naramdaman ni Mia ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. "Sorry po. Hindi ko po sinasadya." Halos pabulong niyang sabi. Isang nakakabinging katahimikan.
Maya-maya, isang malapad na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Catherine. Tumawa siya ng mahina. Ay naku, okay lang iha. It's just a dress. Aksidente lang naman. Tumayo siya at marahang pinunasan ang balikat ni Mia. Huwag kang mag-alala. Nakahinga ng maluwag si Mia. Nakahinga ng maluwag si Don Gregorio. Pupunta lang ako sa taas para magpalit. Paalam ni Catherine. Ngunit habang naglalakad siya palayo at nakatalikod na si Don Gregorio, huminto siya sa likod ni Mia. Sa isang mabilis na kilos na hindi nakita ng matanda, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng bata. Bumaon ang kanyang mga kuko sa manipis na balat ni Mia. Napakagatlabi ang bata para pigilan ang isang daing. Magbabayad ka para dito, bulong ni Catherine. Ang bawat salita ay puno ng lason. At pagkatapos, binitawan niya ito at umakyat sa hagdanan na para bang walang nangyari. Nararamdaman ni Don Gregorio ang pader sa pagitan nila ng kanyang mga apo. Isang pader na hindi nakikita, ngunit mas matibay pa sa semento. Sa tuwing sinusubukan niyang lumapit, umiiwas ang mga bata. Ang mga ngiti nila ay pilit. Ang kanilang mga sagot ay laging maikli. Nakikita niya ang takot sa kanilang mga mata. Alam niyang si Catherine ang may gawa nito. Ngunit wala siyang ebidensya. Ang salita ng dalawang batang kalye laban sa isang respetadong balo. Alam niya kung kanino papanig ang mundo. Isang gabi, hindi siya makatulog. Naglakad-lakad siya sa pasilyo ng mansyon. Bawat retrato na nakasabit sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga ninuno niyang de Villa, matitigas ang mukha na nagpahalaga sa pangalanan at yaman higit sa lahat. Katulad niya, napahinto siya sa tapat ng isang saradong pinto, ang dating kwarto ni Leo. Dahan-dahan, pinihit niya ang doorknob. Pumasok siya. Ang amoy ng lumang papel at pintura ang sumalubong sa kanya. Hindi niya pinagalaw ang kwarto mula nang mamatay ang kanyang anak. Ang lahat ay nasa dati nitong lugar. Mga libro tungkol sa sining, mga sketchpad, mga pinsel. Ang mundo ni Leo na hindi niya kailanman sinubukang unawain. Lumapit siya sa isang aparador. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang baul kung saan itinago ni Leo ang kanyang mga paboritong gamit noong bata pa siya. Binuksan ito ni Don Gregorio. Sa ibabaw ng mga lumang laruan, nakita niya ang isang kahon ng colored pencils, halos hindi pa nagagamit. Naalala niya. Regalo niya ito kay Leo noong ika-10 nitong kaarawan. Hindi niya maalala kung nagustuhan ba ito ng anak niya. Marahil ay hindi. Ang gusto noon ni Leo ay oras, hindi mga bagay. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Kinabukasan, nakita niya si Enzo na tahimik na nakaupo sa hardin. Lumapit siya, dala ang kahon ng colored pencils at isang malinis na sketchpad. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ang mga ito sa tabi ng bata. Tumingin si Enzo sa mga lapis, pagkatapos ay sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Tinalikuran siya ni Don Gregorio at umupo sa isang bench na hindi kalayuan. Nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo. Binigyan niya ang bata ng espasyo. Pagkaraan ng ilang minuto, sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang paggalaw. Kinuha ni Enzo ang isang lapis, kulay asul, at nagsimulang gumuhit sa papel. Dahan-dahan, sa bawat guhit, nawawala ang tensyon sa balikat ng bata. Ang kanyang maliit na noo na laging nakakunot ay unti-unting lumuwag. Pumasok siya sa kanyang sariling mundo, isang mundo kung saan walang Catherine, walang takot. Halos isang oras na nakaupo si Don Gregorio, pinapanood lang ang kanyang apo. Nakita niya ang konsentrasyon, ang pagmamahal sa ginagawa nito. Ang talentong minana nito mula sa ama. Maya-maya, tumayo si Enzo. Dala-dala ang sketchpad, lumapit siya kay Don Gregorio. Nahihiya, iniabot niya ang kanyang ginawa. Kinuha ito ni Don Gregorio. Ang nasa papel ay isang simpleng drawing, isang malaking bahay-araw sa isang sulok.
Isang malaking lalaki, isang batang babae, at isang batang lalaki. Magkakahawak kamay silang tatlo. Sa ilalim ng kanilang mga paa, may berdeng damo. Sa itaas, isang asul na langit. Isang pamilya, isang bagay ang pumiga sa puso ni Don Gregorio. Ang simpleng pangarap ng isang bata, iginuhit sa isang pirasong papel. Ang pangarap na siya mismo ang sumira. Tumingin siya kay Enzo at ngumiti. Isang tunay, malungkot na ngiti. Napakaganda, Apo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagmamalaki sa mga mata ni Enzo. Ay, pasensya na. Napakalamya ko talaga. Isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Si Catherine, may dala siyang tray na may isang baso ng tubig. Habang papalapit, nadulas siya. Ang tubig mula sa baso ay tumapon. Direkta sa drawing ni Enzo, kumalat ang basa. Ang tinta ng mga lapis ay naghalo-halo. Ang masayang pamilya ay naging isang malaking mantsa ng kalungkutan. Napatayo si Enzo. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Nako, sorry. I'm so sorry, Enzo. Sabi ni Catherine. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ngumiti siya ng matamis kay Don Gregorio. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Don Gregorio ang kanyang mga mata. Malamig at puno ng tagumpay. Ang insidente sa hardin ay ang huling patak. Ang sinadyang pagtapon ng tubig sa drawing ni Enzo ay hindi lang isang simpleng kalokohan. Para kay Don Gregorio, iyon ay isang deklarasyon, isang pagpapakita ng kalupitan na nakatago sa likod ng mga matatamis na ngiti ni Catherine. Kinagabihan, habang pinapanood niya si Mia na tahimik na inaalo si Enzo sa sala, nakita niya ang isang bagay na nagpatigas sa kanyang puso. Itinapon ni Catherine sa basurahan ang isang luma at gutay-gutay na manika habang hindi nakatingin si Mia. Alam ni Don Gregorio na iyon ang nag-iisang laruan na dinala ni Mia mula sa kanilang dating buhay. Ang huling alaala ng kanyang ina. Isang maliit na bagay, isang kilos na puno ng kamandag. Hindi na niya kaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at lumabas sa terasa. Reyes, sabi niya nang sagutin ang tawag. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Catherine. Hindi lang ang nakaraan niya, ang lahat. Bawat galaw niya sa araw na naaksidente si Leo. Makalipas ang 2 araw, isang text ang natanggap niya mula kay Reyes. Isang address, isang oras, at isang mensahe. Mag-isa po kayong pumunta, sir. Gabi. Isang halos abandonadong parking lot sa ilalim ng isang tulay. Ang tanging ilaw ay mula sa isang poste na patay sindi. Doon, sa anino, naghihintay si Reyes at isang lalaking payat, nakayuko, at halatang ninenerbiyos. Sir, si Mang Tony po. Pakilala ni Reyes. Ang dating driver ni Ma'am Catherine. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Tony habang nagmamano kay Don Gregorio. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Laging tumitingin sa madilim na paligid. Anong alam mo? Diretsyong tanong ni Don Gregorio. Huminga ng malalim si Mang Tony. Sir, ayoko po sanang manghimasok. Sabihin mo na, maring sabi ni Don Gregorio. Isang linggo po bago ang aksidente. Nagsimulang magkwento si Mang Tony. Ang boses ay nanginginig. Nagkaroon po ng malaking away si Sir Leo at Ma'am Catherine. Narinig ko po sila sa loob ng kotse. Nalaman po ni Sir Leo na may ibang lalaki po si Ma'am. Naramdaman ni Don Gregorio ang paglamig ng hangin. Sinabi po ni Sir Leo na hihiwalayan na niya si Ma'am Catherine. Patuloy ng driver. Na wala siyang makukuha kahit isang kusing dahil sa ginawa niya. Ang motibo. Kinabukasan po noon, halos pabulong na sabi ni Mang Tony. Kinausap po ako ni Ma'am Catherine. Galit na galit po siya. May inutos po siya sa akin. Ano? Tanong ni Don Gregorio. Kahit na alam na niya sa kanyang puso ang kasunod. Tumingin si Mang Tony sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Inutusan niya po akong kalikuti ng preno ng sasakyan ni Sir Leo.
Ang mundo ni Don Gregorio ay gumuho. Ang ugong ng mga sasakyan sa tulay sa itaas ay tila isang sigaw mula sa impyerno. Aksidente. Iyon ang sinabi ng mga pulis. Aksidente. Isang salitang ginamit para pagtakpan ang isang karumal-dumal na krimen. Anong eksaktong sinabi niya? Tanong ni Don Gregorio. Ang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado. Ang sabi niya po, napalunok si Mang Tony. Turuan mo ng leksyon si Leo. Isang leksyon na hindi niya malilimutan. Isang leksyon na hindi niya malilimutan. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Don Gregorio sa kanyang sasakyan. Iniwan niya si Reyes para asikasuhin si Mang Tony. Umupo siya sa driver's seat, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay lumilitaw. Ang sakit ng pagkawala ni Leo na dinadala niya sa loob ng maraming taon ay biglang nagbago. Hindi na ito simpleng lungkot. Ito ay naging isang nag-aapoy na galit. Ang babaeng iyon, ang babaeng tinuring niyang pamilya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa pangalan ng De Villa. Siya ang pumatay sa kanyang anak. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanyang mga apo, para na ito sa hustisya. Habang paalis na siya, pumasok si Reyes sa passenger seat. Sir, testimonya lang ito, babala niya. Takot ang testigo at magagaling ang mga abogado ni Catherine. Isang maling galaw. Ililibing niya tayo sa kaso. Tumingin si Don Gregorio sa daan. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Kung gayon, sabi niya, hindi tayo pwedeng magkamali. Isang nagngangalit na hayop ang nakakulong sa dibdib ni Don Gregorio. Bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng galit na gusto nang sumabog. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Isang maling galaw at matatalo siya. Sa halip na direktang kumprontahin si Catherine sa harap ng lahat, nagpasya siyang kausapin ito ng pribado. Isang gabi, pinatawag niya ito sa kanyang aklatan, ang lugar kung saan sila madalas mag-usap tungkol sa negosyo. Ngayon, ito ang magiging entablado ng isang mapanganib na laro. Nakaupo si Catherine sa isang silya sa harap ng kanyang mesa, elegante gaya ng dati. Pinatawag niyo raw po ako, Papa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing. Tinitigan siya ni Don Gregorio. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng pumatay sa kanyang anak. Alam ko na, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Alam ang alin po, Papa? Tanong ni Catherine. Kumukurap-kurap pa na parang isang inosenteng anghel. Alam ko ang ginawa mo kay Leo, sabi ni Don Gregorio. Idiniin ang bawat salita. Alam ko ang tungkol sa preno. Alam ko ang tungkol sa driver. Isang saglit na pagbabago ang nakita niya sa mga mata ni Catherine. Isang kislap ng gulat, ng takot. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Napalitan ito ng luha. Biglang humagulgol si Catherine. Isang malakas, nakakaawang iyak. Papa, paano niyo po nagagawang sabihin yan sa akin? Sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Ako na nawalan ng asawa. Ako na nag-aalaga sa mga batang iniwan niya. Huwag kang umarte, Catherine. Tapos na ang pagpapanggap mo. Sigaw ni Don Gregorio. Hindi na napigilan ang galit na kanina pa niya kinikimkim. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Alam ko ang ginawa mo sa anak ko. Patuloy lang sa pagiyak si Catherine. Papa, natatakot po ako sa inyo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Hindi ko po alam kung ano ang nangyayari sa inyo. Mula nang dumating ang mga batang yon, nagbago na kayo. Itinuro niya ito. Sinungaling! At iyon ang hudyat ni Catherine. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang cellphone. Pindot. Ito po ba ang klase ng tao na dapat mag-alaga sa mga bata? Tanong niya.
Ang kanyang boses ay biglang naging matatag habang pinapatugtog ang isang recording. "Huwag kang umarte, Catherine. Tapos na ang pagpapanggap mo. Alam ko ang ginawa mo sa anak ko. Sinungaling." Ang sariling boses ni Don Gregorio, puno ng galit, ay umaling-awngaw sa aklatan. Ang kanyang sariling mga salita, binaluktot para maging sandata laban sa kanya. Isang bitag. Napatigagal si Don Gregorio. Isang matandang psychologically unstable at may violent tendencies, malamig na sabi ni Catherine habang pinapatay ang recording. Ang mga luha niya ay tuyo na. Ang natira na lang ay isang mapanlinlang na ngiti. Iyan ang sasabihin ng abogado ko sa korte. At may recording pa ako para patunayan iyon. Kinabukasan, dumating ang sulat mula sa korte. Isang temporary restraining order. Ipinagbabawal siyang lumapit kina Mia at Enzo. Ang temporary custody ay ibinigay kay Catherine, ang biyudang inaapi, habang iniimbestigahan ang kanyang mental state. Dumating si Catherine sa mansyon kasama ang mga social worker para kunin ang mga bata. "Lolo, Lolo, saan niyo kami dadalhin?" Umiiyak na tanong ni Mia. Pilit na kumakawala sa hawak ng social worker. "Huwag po, kay Lolo kami," sigaw ni Enzo. Walang magawa si Don Gregorio. Pinigilan siya ng batas na lumapit. Mula sa pintuan ng kanyang mansyon, pinanood niya ang kanyang dalawang apo na pilit isinasakay sa kotse. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay puno ng luha, ang kanilang mga mata ay nagmamakaawa sa kanya. Sumakay si Catherine sa kotse. Bago isara ang pinto, tumingin siya kay Don Gregorio. Isang tingin ng ganap na tagumpay. Umalis ang sasakyan, dala ang kanyang mga apo, ang kanyang pag-asa. Naiwan si Don Gregorio, mag-isa sa dambuhalang mansyon. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lumakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Napaupo siya sa isang silya sa sala. Sa sahig, sa ilalim ng isang mesa, nakita niya ang isang piraso ng papel. Ang drawing ni Enzo. Ang nasirang pamilya. Dinampot niya ito, niyakap. At doon, sa gitna ng kanyang malamig at walang laman na yaman, sa unang pagkakataon, mula noong siya'y isang bata pa, ang makapangyarihang Don Gregorio de Villa ay humagulgol. Umiyak siya hindi dahil sa nawalang pera o nasirang pangalan, kundi dahil sa isang bagay na mas mahalaga. Ang kanyang anak, ang kanyang mga apo, ang kanyang pamilya. Nawala na ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagat ng katahimikan at desperasyon para kay Don Gregorio. Ang mansyon ay naging isang marangyang libingan. Ang bawat silid ay puno ng multo ng masasayang tinig na wala na. Wala siyang ganang kumain, wala siyang ganang magtrabaho. Nakaupo lang siya sa kanyang opisina, tinititigan ang basag na larawan nila ni Leo at ang lukot na drawing ni Enzo. Natalo na siya. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isipan. Masyadong matalino si Catherine. Masyadong perpekto ang kanyang plano. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang bagay ang nagtulak sa kanya na tumayo. Dinala siya ng kanyang mga paa, pabalik sa kwarto ni Leo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya isang estranghero na dumadalaw. Naghahanap siya ng kahit ano, isang piraso ng nakaraan, isang huling mensahe, isang bagay na makakatulong sa kanya na maunawaan ng lahat. Binuksan niya ang mga aparador, tiningnan ang mga lumang libro. Wala siyang makita kundi mga sketch ng mga mukha at lugar, ang mundo ng sining ng kanyang anak na hindi niya pinahalagahan. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang lumang laptop sa ilalim ng kama, natatakpan ng alikabok. Inilabas niya ito at inilagay sa mesa. Binuksan. Humihingi ito ng password. Sinubukan niya ang pangalan ng kumpanya, De Villa Corp. Access denied. Sinubukan niya ang pangalan ng kanyang ina, Estrella. Access denied. Sinubukan niya ang sarili niyang pangalan,
Gregorio, access denied. Sinubukan niya ang pangalan ni Catherine. Catherine, access denied. Napabuntong hininga siya. Halos isara na niya ang laptop nang may isang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Ang pangalan na naging sanhi ng lahat ng ito. Dahan-dahan, tinipa niya ang password, LIZA, at ang kanyang kaarawan. Welcome, Leo. Bumukas ito. Ang screen ay halos blanko, maliban sa ilang folder. Mga folder ng mga sketch, mga tula, mga litrato ni Liza na nakangiti. Ang lihim na buhay ng kanyang anak. Ngunit isang file ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang audio file. Ang pangalan ng file, para sa sarili ko. Kinabahan si Don Gregorio. Kinuha niya ang isang pares ng lumang headphones mula sa mesa, isinaksak ito sa laptop at isinuot. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang boses ng kanyang anak ang pumuno sa kanyang tainga, hindi ang masayahing boses ni Leo na naaalala niya noong bata pa ito. Ito ay boses ng isang lalaking pagod, nasasaktan, ngunit determinado. Kung pinapakinggan ko ito ngayon, nagsimula ang recording, ibig sabihin, kailangan kong ipaalala sa sarili ko kung bakit ko kailangang gawin to. Nakipag-usap ako kay Catherine kanina. Inamin niyan, hindi niya direktang sinabi, pero alam ko, may iba siyang lalaki. Narinig ni Don Gregorio ang isang buntong hininga sa recording. Hindi pera ang habol ko. Pwede niyang kunin lahat. Ibibigay ko sa kanya ang lahat, huwag lang ang apelyido ko. At lalong hindi ang mga anak ko. Kung sakaling magkaroon ako, hindi ko hahayaang lumaki ang isang Devilla sa ilalim ng isang sinungaling na ina. Napapikit si Don Gregorio. Ang sakit sa boses ni Leo ay parang kutsilyo. May nakita akong resibo sa bag niya. Patuloy ni Leo. Isang kwintas. Napakamahal. Isang bagay na hindi ko kailanman binili para sa kanya. Galing sa isang kilalang jewelry store. Nakita ko ang petsa. Yun daw yung araw na masama ang pakiramdam niya at nagkulong lang sa kwarto. Pero ang resibo, galing sa isang branch na malapit sa Tagaytay. Ano ang ginagawa niya doon? Biglang natahimik ang recording. Maya-maya, nagsalita muli si Leo. Ang boses ay mas matatag. Bukas, kakausapin ko siya bukas. Tatapusin ko na to. At natapos ang recording. Ang bukas na yon ay hindi na dumating. Iyon ang araw ng kanyang aksidente. Mabilis na kinuha ni Don Gregorio ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkatalo. Dahil ito sa adrenaline. Reyes, sabi niya nang sagutin ang tawag. Alamin mo lahat ng binili ni Catherine mula sa La Estrella Jewelers sa loob ng huling 2 taon. Mag-focus ka sa branch nila sa Tagaytay. Mayroon na silang motibo. Mayroon na silang testimonya. Ngayon, mayroon na silang ebidensya na magpapatunay na sinungaling si Catherine. Ang isang simpleng resibo, ang huling pamana ng kanyang anak. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga kasinungalingan ay binibihisan ng magagandang salita. Para kay Don Gregorio, ito ay isang arena. At ngayon, ang huling laban. Nasa witness stand si Catherine, suot ang isang itim na bestida, mukhang isang kaawa-awang balo. Umiiyak siya habang kinukwento sa huwes ang pagbabago sa ugali ni Don Gregorio, ang pagiging bayolente nito. Perpekto ang kanyang pag-arte. Ang abogado niya ay kampante, naniniwalang hawak na nila ang kaso. Thank you, Mrs. Devilla, sabi ng abogado ni Catherine. No more questions, Your Honor. Does the opposing counsel have any questions for the witness? Tanong ng huwes. Tumayo ang abogado ni Don Gregorio. Just a few, Your Honor. Lumapit siya kay Catherine. Mrs. Devilla, sinabi ninyo na kayo ay isang tapat at mapagmahal na asawa kay G. Leonardo Devilla, tama po ba? Of course, sagot ni Catherine, humihikbi. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ganoon po ba? Sabi ng abogado. Kung gayon, maaari niyo po bang ipaliwanag ito?
Naglabas siya ng isang dokumento. Isang kopya yan ng bank statement. Ito po ay isang statement mula sa isang secret offshore account sa ilalim ng inyong pangalan, Mrs. De Villa. Sa loob lamang ng isang taon, mahigit 20 milyong piso ang pumasok dito mula sa isang kumpanyang kalaban ng De Villa Corporation. Maari niyo po bang ipaliwanag kung bakit kayo tumatanggap ng pera mula sa kalaban ng kumpanya ng inyong asawa? Biglang natigil sa pag-iyak si Catherine. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. I can explain. Bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ang abogado. At maaari niyo rin po bang ipaliwanag ito, Mrs. De Villa? Nag-play siya ng isang audio file. Ang boses ni Leo, malungkot at pagod, ay pumuno sa buong courtroom. May iba siyang lalaki. Hindi pera ang habol ko. Pwede niyang kunin lahat. Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Huwag lang ang apelyido ko. Napatayo si Catherine. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Katahimikan. Sigaw ng huwes. Malakas na ipinukpok ang kanyang gavel. Hindi pinansin ng abogado ang pagsigaw ni Catherine. Naglabas siya ng isa pang ebidensya. Isang litrato ng isang napakagandang diamond necklace. Miss De Villa, pamilyar po ba kayo sa kwintas na ito? Tumingin si Catherine sa litrato at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ayon sa recording, Your Honor, nabanggit ng yumaong si G. De Villa ang tungkol sa isang mamahaling alahas at ayon sa aming investigasyon, ibinigay ng abogado ang isang folder sa huwes. Ito po ang resibo ng kwintas na yan. Binili mula sa isang branch ng La Estrella Jewelers sa Tagaytay. Ang petsa ng pagbili ay ang eksaktong araw na sinabi ni Mrs. De Villa sa police report na siya ay nagpapahinga lamang sa bahay mag-isa bago ang aksidente ng kanyang asawa. Tumingin ang abogado ng diretso kay Catherine. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Sino ang kasama ninyo sa Tagaytay noong araw na yon, Mrs. De Villa? At bakit kayo nagsinungaling sa mga pulis? Doon na gumuho ang lahat. Nawala ang pagpapanggap. Nawala ang mga peking luha. Ang natira na lang ay purong galit at pagkataranta. Mga sinungaling, sigaw ni Catherine, napatayo at itinuturo si Don Gregorio. Kasalanan niya ang lahat. Kung hindi niya kami pinakialaman, sana masaya kami. Kung hindi lang dahil sa matandang yan. Mrs. De Villa, please control yourself. Babala ng huwes. Ngunit hindi na siya nakikinig. Tumingin siya sa abogado. Oo, ginawa ko. Ano ngayon? Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong courtroom. Ginawa ko dahil sa gabal siya. Patuloy na sigaw ni Catherine. Ang mukha ay puno ng puot. Sagabal siya sa mga gusto ko. Sagabal kayong lahat sa gusto ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa kanyang pagwawala, inamin niya ang lahat. Tumingin si Don Gregorio sa babaeng dati niyang tinuring na pamilya. Wala siyang nakitang pagsisisi. Ang nakita lang niya ay isang halimaw na sa wakas ay nagpakita ng tunay na mukha. Muling ipinukpok ng huwes ang kanyang gavel. Ang tunog ay tila isang hatol. Order in the court! Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. At ito ay mas malakas pa sa anumang kasinungalingan. Ang tunog ng posas na isinasara sa mga pulso ni Catherine ang pinakamatamis na musika na narinig ni Don Gregorio sa buong buhay niya. Habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa courtroom, wala na ang dating yabang at ganda. Ang natira na lang ay isang babaeng talunan. Ang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Sa labas ng courtroom, sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter at cameraman, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Lolo, nakita niya sina Mia at Enzo, kasama ang isang social worker. Tumakbo sila, papalapit sa kanya. Walang salitang namutawi. Niyakap lang niya ng mahigpit ang kanyang dalawang apo, ang 2 piraso ng kanyang puso na nawala. At ngayon ay nagbalik na. Sa pagkakataong ito, walang takot sa kanilang mga yakap. Walang pag-aalinlangan.
Ang naramdaman lang niya ay ang purong pagmamahal at ang bigat ng kanilang tiwala. Sa mga bisig niya, sa wakas, naramdaman niyang ligtas sila. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pagbabago. Ipinagbili ni Don Gregorio ang dambuhalang mansyon. Bawat sulok nito ay puno ng masasakit na alaala ng mga kasinungalingan. Hindi iyon isang tahanan, isa yung kulungan. Sa halip, bumili siya ng isang bahay sa tabi ng dagat. Hindi ito kasing laki, hindi kasing gara, ngunit ito ay maliwanag at puno ng hangin. Ang tunog ng mga alon ng kanilang musika sa umaga at ang kulay ginto ng paglubog ng araw ang kanilang ilaw sa gabi. Doon, unti-unti silang gumaling. Tinuruan ni Don Gregorio si Enzo na gumuhit gamit ang mga totoong pintura. Tinuruan niya si Mia kung paano mag-alaga ng isang maliit na hardin ng mga bulaklak. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tumawa ang mga bata nang walang bahid ng lungkot. Nakita niya silang naglalaro sa buhangin, naghahabulan sa mga alon. Naibalik niya ang kanilang ninakaw na pagkabata. Isang hapon, dinala niya sila pabalik sa sementeryo. Sa puntod ni Leo, hindi na ito napapabayaan. Pinaganda na niya ito. Mayroon na itong maayos na lapida na gawa sa marmol at sa ilalim ng pangalan ni Leonardo, nakaukit na ang apelyidong de Villa. Leonardo de Villa, basa ni Mia. Ama namin. Umupo silang tatlo sa damuhan. Naglagay sila ng mga sariwang puting bulaklak sa puntod. Ang papa ninyo. Nagsimulang magkwento si Don Gregorio, ang boses ay malumanay, ay ang pinakamatapang na taong kilala ko. Ikinuwento niya sa kanila, hindi ang tungkol sa CEO na si Leo de Villa, kundi ang tungkol kay Leo, ang artist. Ang lalaking mahilig sa ice cream na mangga. Ang lalaking laging nagdodrawing ng mga ibon sa kanyang notebook. Ang lalaking lumaban para sa kanyang pag-ibig, kahit na ang kalaban niya ay ang sarili niyang ama. Tumingin si Mia sa kanya. Mahal niyo po ba si Papa Lolo? Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Don Gregorio. Isang luha ng pagsisisi at pagmamahal. Oo, apo, sagot niya. Mahal na mahal. Hindi ko lang nasabi sa kanya ng sapat. Niyakap siya ng dalawang bata. Si Mia sa isang tabi, si Enzo sa kabila. Naramdaman ni Don Gregorio ang init ng kanilang maliliit na katawan. Ang pag-ibig na ipinagkait niya sa kanyang anak ay bumabalik sa kanya ngayon. Sa pamamagitan ng mga ito, tumingala siya sa kalangitan na para bang nakikita niya ang mukha ni Leo na nakangiti sa kanila mula sa mga ulap. Patawad, anak. Bulong niya sa kanyang isip. Nandito na sila. Sa piling ko, aalagaan ko sila. At sa ilalim ng asul na langit, sa tabi ng puntod ng kanyang anak, naramdaman ni Don Gregorio ang kapayapaan sa unang pagkakataon. Ang kanyang legacy ay hindi na tungkol sa pera o kapangyarihan. Ang kanyang tunay na legacy ay ang dalawang batang nakayakap sa kanya. Ang kanyang bagong simula. Ang kanyang pangalawang pagkakataon.